paglalaan ang katotohanan at ang buhay. Ito yung sinabi ni Jesus. Kaya nga bahagi ito na makatulong sa atin. So, sabi nga ho ay bagaman ipinahayag ni Jesus, ako ang katotohanan. Nagbabaga tayo rin ay naghahanap ng katotohanan. Kuminsan po ay hindi natin natatanggap ang katotohanan. Isa na rito ay ang katotohanan ng kamatayan. Kuminsan ang tinatanggap natin ng katotohanan ay ang katotohanan na madali at nakatutulong sa atin, nakakalagaan. Pero hindi yung gano'n na lahat ng katotohanan. May katotohanan masakit at may mga katotohanan na nagdulot sa atin ng kalungkutan at kahirapan ng loob. Katulad ng pagdating ng kamatayan. At yan ay bahagi na kinakailangan natin harapin kasi inihanda tayo ni Jesus sa bagay na yan. At kung tusin, hindi lamang sa katotohanan ng buhay at ng kamatayan, ngunit ng maraming pagkatotohanan sa daigdig nito. Sapagkat ang nangyayari na Jesus ay sa pamamagitan naman ng pagkakilala ng mga katotohanan na ito, pagtanggap ng mga katotohanan na ito, at pagiging kabahagi ng buhay namin sa daigdig na ito, doon lamang namin makikita yung tunay na kapanatagan ng kalooban. Bahagi yun. Kaya tayo nababalisa isa sa maraming dahilan ng aming pagkakabalisa ay ang hindi pagtanggap ng katotohanan. Well, sabi nga natin, ang pagkilala at ang pagtanggap ng katotohanan ay may magkaibang hakbang na nakikita natin. At ito naman, hindi natin makita sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Ang sa ganun ay maunawaan natin sa pagkilos natin sa buhay natin sa daigdig na ito. Pero sabi nga natin ay kapag kasi tinanggap natin yung katotohanan ng kamatayan, ay maghahanda tayo. Maghahanda talaga natin. Hindi lamang yung pagdating ng kamatayan, ngunit pinag-aandaan natin yun na magamit natin yung panahon na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin sa daigdig na ito. Kasi tayo ay niloloko. Niloloko tayo natin. Pag-aakala mahaba ang buhay na igugugol natin sa daigdig na ito. Pagkakataon yun, tayo baga nakapag-isip na ano kaya yung sitwasyon kapag ako'y namatay. Hindi natin iniisip yun kasi iniisip natin kung maaari ay mabuhay tayo sa daigdig na ito. Kaya bahagi ko yun na maging pagkilala natin sa buhay natin sa daigdig na ito upang magkaroon tayo ng kapanatagan ng kalooban sa atin na mga namatayan at para kay Marcelino na dumanas ng kamatayan sa daigdig na ito. Sabagat ito ay bahagi ng isang malaking katotohanan. Ano yun?
may buhay pagkatapos ng kamatayan. Kasi inandulot na yung Jesus, ang buhay na walang hanggan. Kasi kung minsan gusto natin makamit yung buhay na walang hanggan, pero dito sa lupa ay hindi yun, hindi yun yung ating paniniwala. Yung paniniwala natin yung buhay na walang hanggan ay makakamit lamang natin pagkatapos ng kamatayan. At hindi sa lupang ito, ngunit doon na sa kaharian ng Diyos. Ano ngayon yung maging bahagi ng pag-ibos natin kung matanggap natin yung katuluhanan na ito ay hindi natin sasayangin yung panahon na inilagay sa atin ng Diyos. Nawa mapuro palagi tayo ng pagpapasalamat sa mga biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Tayo nawa hindi mga ingramo, ngunit puno ng pagpapasalamat. Bahagi mo, hindi dapat tayo palaging nagre-reklamo, ngunit magpasalamat tayo sa mga biyaya at patuloy na pinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Simula sa biyaya ng buhay na kung tutusin ay pwede bawiin ng hindi tayo. Kaya nga magpasalamat tayo sa panahon na inilagay ni Marcelino, nakapiling nyo lalo-lalo na kanyang mga mahal sa buhay, kabahagi ng kanyang pamilya, maging bahagi ng kanyang pamilya sa daigdig na ito, mga kamag-anak at mga kaibigan. Kasi pagkakataon mo na nawa ay ipagpasalamat natin sa Diyos na yung buhay na ipinagkaloob kay Marcelino ay naging bahagi ng buhay sa daigdig na ito. Hindi lamang yumabong ang buhay niyo, ngunit naging dahil kayo upang yumabong ang buhay niya sa daigdig na ito. Kasi bahagi mo, tayo ay natututo sa kalinasan ng bawat isa. Kaya kayo naman ay hindi natin ipanalangin sa panahon ng kapatid. Tanging lamang sa pagtanggap ng katuluhanan na ito, makatutulong sa atin natin, pahalagaan natin yung buhay na ito. Pagkilala natin na ang lahat ng ito ay mula sa Diyos. Ano ang nakatulong ito para lalo tayo naging mapagpasalamat sa biyaya na ipinagkakaloob ng buong Panginoon. Kaya nga kung isang sinasabi ng iba na ang bilis ng panahon, bakit? Masaya ka. Kaya napakabilis ng panahon. Hindi sapagkat iba yung minuto at segundo. Kasi pa rin, may 6 segundo pa rin sa isang minuto. Pero makakapansin natin kapag tayo nalulungkot, parang matagal ng panahon. Pero pareho na yun. 60 seconds pa rin in 1 minute. Pero paano yun? Kaya sana makita natin na yung panahon na ilalagay natin sa bawat isa ay magdulot ng tunay na pagpapasalamat sa bawat prosesya na ilalagay natin sa bawat isa sa mundo pinagdalawan natin. Hanawa, naging bahagi ito ng maliwanag at makulay na buhay natin upang higit natin mapaglingkuran ang Diyos